Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, at upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman. At para sa ating lahat, una sa lahat ay tinataas ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang pagkakataon na ito upang magbigay tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga manunood, sa ating mga subscribers, sa mga solid supporters. Hinihingi ko ang pagkakataon ito sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat upang bigyan tayo ng tamang kaisipan, malawak na pangunawa, at upang mabigyan o matalakay natin ang bawat bagay-bagay na ating nasusumpungan sa buong mundo, na ating nakikita o ating nararamdaman sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito, at binigyan niyo ako ng pagkakataong makapagbahagi sa mga sandaling ito para sa mga taong nag-aaral, mga nais makaalam ng mga bagay-bagay sa mundo na hindi pangkaraniwan. Maraming salamat po. Hinihingi ko po ito, ang pagkakataong ito sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa kanyang walang kapantay na pangalan. At maraming salamat po. Una sa lahat, ating talakayin ay ang patungkol naman sa 144,000 sa propesiya mga light workers na siyang nasabi o hinulaan noon na magliligtas sa buong mundo. At ating alamin ang kanilang mga katangian, iba't ibang katangian. Para malaman nyo lang, meron kasing isang hula noon na maaaring matagpuan pareho sa libro ng mga pagpapahayag, paghahayag at pagtataya ng mga tabletang naitala noon. Isang bagay na talagang nakakapanabik. Nakatala dun sa mismong pahayag na yun, pagpapahayag na yun, na magkakaroon ng pagkakataong tao 144,000 na mga light workers na magdiligtas sa mundo mula sa mga puwersa ng kadiliman sa mga oras ng pagtatapos. Mahalaga na malaman nyo rin na may kaugnayan din ang ating mga gawain para sa ganitong mga usapin. Sapagkat may connection kasi ito tungkol sa mga pangyayari sa ating buhay, kung paano ang nagiging kaganapan. Sapagkat ito ay may kaugnayan sa mga light workers, katulad ng mga healer, ng mga tao na nagkakaroon ng spiritual awakening, yung tinatawag nila.
yung paggising ng kanilang ano bang layunin mo sa mundo? Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang yung tunay na katauhan? Nangyayari yan, minsan hindi naman natin alam kung ano talagang tunay na pinanganak tayo, hindi naman natin alam na ano ba talagang purpose natin. Karamihan kasi sa mga light workers, pinanganak tayo, hindi naman natin alam agad kung ano ba talaga. Para bang nalimutan ng ating pagkatao kung ano ba talaga ang ating layunin. So karamihan sa mga ganitong uri ng tao, hindi nila alam o walang matandaan kung sino talaga sila. Para bang normal lang na buhay mo, ako lang si ganito, normal lang yung buhay ko, ganito, yan ang ginagawa ko. Ayon sa mga spiritual na guro at mga psychics, ang mga memorya ng cellular ng 144,000 ay na-program o nag-time at nag-trigger na umalis. Sa oras na ito ay gisingin sila sa kanilang totoong pagkakakilanlan. Parang sa mga ibang tao, may mga misyon at layunin para sa pagkakatwang tao. Katulad dyan, parang nagising ka sa iyong layunin na malaman mo pala, kasama ka pala sa 144,000 na light workers na nakatala rin yan sa kasalutan, sa mga uri ng mga kasulatan na meron talagang lalabas at may lalabas talaga ng mga ganyang mga tao sa mundo, na pinakamalagang oras na ito yung mga kasaysayan ng mundo. Sila yung medyo related yung kanilang katauhan. Ano ba yung ibig sabihin ng pagliligtas sa mundo? Yung kadalasan pag sinabing niligtas mo ang mundo, ang salitang pag-save ng planeta ay nagdadala ng isang maling konotasyon. Huwag mong i-take ng word by word yan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi naiintindihan ng karamihan ng mga tao kung ano talagang ibig sabihin ng salitang ganon. Hindi ito literal tungkol sa planetang Earth. Ang Earth ay maayos. At mayroon man tayo, wala man ang tao, maayos tayo. Hindi magkakaroon ng mahabang tula na away sa pagitan ng madilim at ang ilaw. Hindi bababa sa hindi dito sa larangan ng pisikal. Kailangan natin na yung ng pag-save bilang species. Yung may save yung ating sa katawan ba. Mayroong isang bagay na bulok na malalim sa ating kolektibong pag-iisip na kailangan natin harapin ito. Sa ating lahat, ang tinaguri ang puwersa ng kadiliman ay isang simpleng pagpapakita ng anino na ito na kailangan nating harapin ng malalim sa ating sarili. So, ibig sabihin sa sarili natin yon, sa loob ng ating sarili. Ang mga light workers ay mga tao na nagpapagaling sa maraming mga antas. Gumagaling sila sa pag-iisip, physical, emosyonal, at maging sa spiritual. Yun yung katangian ng mga light workers. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo na interrelated yung na yan, yung topic na yan sa mga taong nag-aaral. Katulad nyo lahat, guys. Nag-aaral tayo ng patungkol sa spiritual. Sabi ko nga, 'di ba? Ang pagtulong sa kapwa hindi lang sa physical, spiritual, emotional, ganoon din. Maging sa physical, emotional at spiritual, kailangan makatulong din tayo sa mga tao. Katulad sa mga sa mga light workers, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang trabaho at kanilang lakas, kung natututunan nilang kontrolin at pamahalaan ito. Katulad yan, kapag binigyan ka ng pagkakataon na binigyan ka ng pinakatatanging kakayahan na kaya mong kontrolin na upang makatulong ka sa tao. Sabi nga nila, iyon ang dahilan kung bakit sila ang magliligtas sa mundo mula sa puwersa ng kadiliman. Yun yung titawag nilang, huwag natin titik ng literal yun patungkol sa mga na yan. Parang itong purpose na to, kaya ako tinalakay ito para ma-enlighten kayo, para malaman nyo rin ano ba talaga yung mga light workers na yan. Sino ba talaga yung mga yan? O yung puwersa ng liwanag na tinatawag nila na kasama ng kabahagi ng mga puwersa ng liwanag. Sa pagkatutulungan nila mga nangangailangan ng tao, mga taong nangangailangan, yung sa pangkalahatan na, sa buong sangkatauhan na. Kaya sabi ko nga, mahalaga na malaman nyo ano talaga ang purpose nyo sa buhay. Kaya sa mga taong na biniyayaan ng kakayahan, magbahagi tayo. Sapagkat siguro sa ating sarili, hindi natin alam
maaaring kabahagi tayo sa mga light workers na ito na kasama sa mga pwersa ng liwanag. Halimbawa, may mga something na, for example, yung halimbawa, ito yung katulad halimbawa na kapag sinubukan mong ihinto yung isang sunog mula sa pagkalat. Kung makikilala mo ang isang tiyak na pahalaga ng apoy na iyon, ang natitira ay ang makikilala lamang ng mag-isa. So, ibig sabihin, para bang may sunog, inaapula mo yun sa kahit anong aspeto niya. Hindi man siya literal na sunog, aapulain mo yun. Maaring problema yan, maaring may nangangailangan ng iyong payo. Kaya nga minsan ng mga pwersa ng liwanag, mga light workers, minsan may mga tagapayo, may mga naghahatid ng mabubuting mensahe upang ang tao ay mabuhay ang tao ng yung para bang hindi maging miserable yung buhay ng isang tao, parang magkaroon siya ng halaga sa buhay niya, maisip niya na yung tama na mag-isip siya na hindi niya wakasan kung ano man ang meron sa buhay niya. Kasi mahirap yung ganun. Kaya yung mga light workers minsan naging advisor din yan, spiritual advisor, nagiging ano rin yan mga yan, nagiging tagapayo, spiritual advisor, nagiging tumutulong din sila sa physical man o spiritual na kakayahan o sa emosyonal, lahat na. Yun, kapag nakakausap mo yung mga ganitong tao, parang magaan ang loob mo sa kanila, parang ganun. Pag nakaharap ka ng mga ganyan, para bang nagiging magaan ang loob mo sa tao na yun. Kasi hindi naman sinabi na magliligtas sa buong mundo talaga o yung kabuuang mundo, kasi planeta naman natin, okay naman ang planeta eh. Ang ano lang yan, yung magliligtas sa buong mundo, sa pangkalahatan, lalo na sa sanlibutan, yung mga taong nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng paggaling o kung ano man. Kasi may mga bagay na hindi may paliwanag. May mga proseso ng paggising. Kapag nasa palig ka ng pwersa ng liwanag, mararamdaman mo yan. Halimbawa, isa ka sa mga light workers na sinasabi na magliligtas. Kasi napakarami talaga yan. No? Imagine nyo, 144,000. Una sa lahat, pag may mga karakteristik yan, may mga katangian ba na nararamdaman mo na may paggising ka na may paggising sa iyong katawan. Una muna, yung parabang yung masyado kang attached sa mga kilalang mga heroic character, yung mga parabang mga ginagawa mo kahit na hindi ka naman totally na hero o ano man sa sarili mo, para bang medyo attached ka sa ganun. Kahit medyo may katandaan na tayo, parang attached pa rin tayo sa mga ganung bagay ba. Kahit may edad na, para bang sa sarili mo meron ka ring character, o meron ka ring katangian na bilang isang hero, o meron kang katangian na bilang isang tao na may kakayahan din tumulong. Sabi nga, pangalawa naman, yung meron kang malalim na layunin na hindi alam ng maraming tao. Sabi ko nga sa'yo, anong layunin mo? Anong iyong layunin sa buhay? Maaaring hindi ka nakatitiyak sa iyong sarili, ngunit alam mo lang na para sa isang bagay na mas malaki ka, na meron kang bagay na gagampanan sa mundo, na sa ibang tao hindi nila alam yun. Ang tingin lang nila sa'yo ay simpleng tao ka lang, pero para sa'yo may mas malaki kang gagampanan na alam mo sa sarili mo na darating ang time na yun na talagang gagampanan mo yung bagay na yun. Kasama yun sa mga katangian. Meron din katangian pa yung mayroon kang panloob na pangunawa tungkol sa mga konseptong pang-espiritual, mas mataas na kaalaman at karunungan sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan, na sabi nga nila yung related sa'yo pero hindi mo naman ma-voice out sa iba sapagkat ikaw lang nakakaramdam ng mga bagay na yun, lalo na sa pang-espiritual. Katulad sa mga tao may katangian na hindi pangkaraniwan, na nakakaramdam sila ng mga kakaiba sa paligid nila. Yun yung mga bagay na isang katangian ng mga kasi nasa panig ka ng pwersa ng liwanag, o ikaw ay kasama ka rin sa mga nabanggit na light workers. Mahalaga na malaman ng iba na yung mga nag-aaral ng ganyan, katulad sa inyo, mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan, ay isa yan sa mga katangian na hinahanap, o maaaring nasa sa inyo ang katangian na yun. At isa pang katangian din, yung mahal mo ang mga tao
Ngunit galit sa kanila ng sabay. Minsan na mahal mo mga tao, gusto mo silang tulungan, pero minsan naiinis ka rin, minsan sa kanilang mga kamalian. Nakakalito rin to yung ganito, na para bang ito'y tulad ng pag-ibig mong walang pasubali kung sino sila sa kanilang core sa sarili o naman, ngunit kinamumuhian mo rin naman in such a way yung kanilang mga ginagawa. Para bang medyo malilito rin sa mga malilito ka sa mga bagay-bagay, pero yung pagmamahal mo sa tao nandoon pa rin. Kumbaga sa mga negatibong bagay lang, doon ka lang medyo parang nadidismaya ka. Pero mahal mo ang mga tao. Nandoon yung pagmamahal mo. Minsan nagkakaroon ka ng mga katangian din na parang nagkakaroon ka ng mga panic attack, yung parang nagugulat ka, naging nababalisa rin, tapos nagkakaroon ng mga problema. Pero normal lang din yun. Pero sa mga ganung bagay, nararamdaman mo sa sarili mo na parang may paggising sa loob ng iyong katawan. Yun yung hindi mo ma-explain. Sabi nga nila, yung mga katulad ng mga light workers, mga tao na yan, mga sa panig ng puwersa ng liwanag, mahalaga na malaman ng bawat isa na may mga ganyang series na mangyayari o nakaganapan sa iyong buhay na mararanasan mo. At sa isa pang katangian, yung gustong-gusto mo sa mga hayop. Yung mga hayop ba, yung parang nararamdaman mo na malalim ang yung pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Para bang kapag nakakita ka ng mga hayop, like pusa o kung ano man sa paligid dyan, para bang gustong-gusto mo makipag-usap sa kanila, na gusto mo silang hawakan o kung ano man. Pero hindi mo maintindihan sa sarili mo bakit malapit ka sa mga yon. Minsan may mga paru-paro, may mga tutubi lumalapit sa iyo, may mga kung ano-ano. Ganyan yung mga katangian minsan din. May mga ibon, kala mo, minsan lalapit sa iyo, nangungusap. Pero ang ibig sabihin nun, parang sa loob ng katawan mo, mayroong paggising na tinatawag. Tsaka isa pang bagay din, yung isang katangian din ng mga katulad ng mga taong may mga ganyang bagay na nasa panig din ng liwanag at sa mga light workers na yan. Hindi ka makatiis sa kawalan ng katarungan. Halimbawa, may na-encounter ka na may maling nangyari. Parang kailangan mo hanapin yung hustisya kung ano ba yun. Meron nangyari na isang bagay na meron na agrabyado. Para bang hinahanap mo. Gusto mong tumulong, gusto mong makatulong sa mga tao na yun. Sa sarili mo, parang may something sa'yo na gustong kumawala na parang tulungan ko tong tao na to. Parang ganun, kawawa naman to. Parang mga ganun. May mga ganung bagay. Parang isa pang katangian din yung palagi mong sinisikap na gumaan ang pakiramdam ng ibang tao. At kung may tense man sa isang bagay na sinasabi mo sa isang biro o kung ano man, parang pinapahupa mo yung kanyang galit o kung ano man, parang gusto mo siyang pasayahin. Pag humihingi naman sa'yo ng tulong, para bang gusto mo ilabas din yung sarili mo, parang tulungan yung tao na to. Para bang hindi ka mapakali. Para bang gusto mong gumawa ng paraan na gawin ko yung bagay na ito kahit na wala na sa hangganan. Kumbaga wala na sa limit mo, may limitasyon ka lang. Pero gusto mong umoverpass sa limitation mo para matulungan tong mga tao na to. Yan yung mga katangian ng mga nasa puwersa ng liwanag, na yung mga tao na yan ang tinatawag nilang mga light workers. Yan, mga yan. May posibilidad din na nagbibigay ka ng mga inspirasyon sa iba, kahit na hindi mo namamalayan ito, kahit nakikipag-usap ka lang, katulad yan, nagbabahagi ka ng mga kaalaman mo. Hindi mo alam, binibigyan mo ng inspirasyon ng mga tao para mabuhay sila ng maayos. Yung inspiration thoughts na binibigay mo sa tao, mahalaga yun. Kasi may mga tao na kailangan nila ng inspirasyon na mag-lift up sa kanilang buhay para sila ay mabuhay ng wasto at isipin nila napakahalagang mabuhay sa mundo. Dahil ang buhay natin ay isa lamang at mahalaga na tayo ay magtulungan. Magtulungan tayo, ibahagi natin ang sarili natin sa bawat isa. Sabi ko nga, mahalaga na yung connection mo sa tao. Na hindi lang ikaw ang nabubuhay sa mundo. Baka mahalaga na isipin mo rin na sila, mga tao, kailangan ka rin nila, kailangan mo rin sila.
Yung ganun ba na nagbibigay ka ng inspirasyon sa bawat isa kahit na sila ay napakahirap ng kanilang sitwasyon. Inililift mo yung kanilang moral, yung para bang inaano mo, binubus mo yung kanilang buhay para magkaroon sila ng inspiration. How to manage life, inspiration thoughts na para malaman nila na masayang mabuhay sa mundo. Isa yan sa mga katangian ng mga tao na may kakayahan na ganyan na tinawag nilang nasa panig ng liwanag. Hindi man siya literal na sinabi na ililigtas mong buong mundo, pero ililigtas mo yung sangkatauhan sa kanilang madilim na bahagi ng kanilang buhay. Sabi nga nila, yung isa pang katangian din, yung tinatawag ng sa mga tao na ganyan, gusto mong pagsamahin yung dalawang bagay, yung pag-aaral sa agham at kabanalan, psikolohiya at filosofiya, teknolohiya at kalikasan. Kung baka sa yung mga klase na mga yan ay gusto mong iput siya sa isang term lang na para ibahagi mo sa tao. Para bang gusto mo siyang i-explain o ibahagi mo sa lahat. In such a way na i-adapt mo yung sarili mo, i-apply mo yung sarili mo sa ganung bagay at i-spread out mo yung ganung mga bagay para maintindihan nila. Sabi nga nila, yung mga paggising na yan, isang patunay lang yan na tayo ay tinatawag ng Panginoon Diyos at tayo ay nakatakda sa isang mission na kailangan natin tuparin o kung ano man. Tanggapin ang mission ng bawat isa. Ano ang layunin mo sa buhay? Sino ka bang talaga? Ano ba talaga ang may makakatulong ka ba sa iyong kapwa? Sabi nga nila, kapag dumating ang panahon na ginising na ang iyong katawan, yung iyong kamalayan sa mga ganyang bagay, para tumulong sa iyong kapwa-tao, kumbaga sa napakahalagang bagay yan. Para sa iba ng mga tao na nag-aaral, alamin nyo rin sa sarili nyo, kung nararanasan nyo yung mga ganitong bagay, mararamdaman nyo sa sarili nyo na, kasama pala ako sa ganitong mga tao na talagang nakatadhana. Sabi nga nila, tadhana ang siyang magdidikta kung ano man ang magiging kaganapan sa pagdating ng panahon. Kaya sa mga nag-aaral ng ating mga aralin, malaking bagay na o malagang bagay na malaman nyo yung mga ganyang bagay na isang patunay na sa sarili nyo meron kayong purpose. Yung tinatawag ng purpose, meron kang may kahalagahan ka rin sa mundo. Yun yung tinatawag ng purpose in life. Para maging magano ka ng inspiration sa mga tao na tumulong ka in such a way, physical man yan, mental or spiritual. You're giving advice sa mga people, sa mga tao na mga nasadlak na sa kanilang marubrub o na buhay o para bang ikaw yung magiging ikaw yung magiging light or magiging light ka o magiging ilaw ka sa pinakamadilim na tunnel. Ikaw yung magiging sandigan din ng iba. Kaya sa mga katulad ng mga tao na yan, mga sa pwersa ng liwanag, ay mahalaga na tanggapin nyo rin sa sarili nyo minsan na darating ang panahon na malalaman nyo kung ano talaga ang purpose nyo sa sarili nyo, sa buhay nyo, sa pangkalahatang pagbabahagi na. Hindi naman lahat ng tao binibigyan ng ganyang pagkakataon. Kaya sabi na patunayan natin ng ating sarili, hindi lang sa Panginoon Diyos, kundi sa mga taong ating mga kasama, mga nasasakupan natin o kung ano man. Maraming bagay na hindi pangkaraniwan sa mundong ibabaw. Na kung ikaw nakaka-attack ka ng mga taong may mga bagay na ganito, mga tao na mga katulad ng kaparehas mo rin, katulad mo rin, kaysa ng iyong layunin, mahalagang bagay yun na malaman ng iba yun. Na malaman mo rin sa sarili mo na hindi man talaga directly, pero nararamdaman mo na merong something sa'yo na spiritual awakening o may sa sarili mo na meron kang paggising upang magbahagi ng tulong, to help other people, to teach wisdom, para bang makapagbahagi ka ng sarili mo sa pangkalatang pagbabahagi, mapapisikal man yan, spiritual, o emotional.
Kasi ang tao, kailangan mabubuhay. Pag nabubuhay ang tao, walang sino man nga, sabi nga, nabubuhay para sa sarili mo lamang. Tutulong ka rin sa tao. Kailangan ka rin ng tao, mga taong sa paligid mo, kailangan mo rin sila. Ganun lang yun, parang give and take lang. Yun lang naman ang gusto kong iparating sa iba, na meron talagang, ito ay nakatadhana talaga yung mga ganitong bagay na dapat nyo ring malaman na napakarami yan. Na malay nyo sa sarili nyo, isa kayo sa mga natatanging tao kung bakit kayo nakarating sa ganitong mga bagay, sa pag-aaral ng mga lihim na karunungan na para sa atin ay malaking kaliwanagan na kung bakit tayo ay nagiging interest sa ganitong mga bagay. At malaman nyo rin na ano ba talaga ang purpose natin sa mundo. Yun naman po muna sa ngayon, at ibinahagi ko lang po sa inyo ano ba talaga, kasi ito related dito they're interrelated. Yung topic na to sa yung ginagawa natin ngayon, yung ating pag-aaral, they are interrelated para malaman lang sa iba, ng iba. Para sa inyo, na malaman nyo what is your purpose in life. To help other people, to give inspiration, to give words of wisdom para sa mga iba rin na mga nangangailangan. Yun lamang po sa ngayon, at ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muling nagbabahagi sa inyo ng mga bagay na dapat nyo rin malaman, at para sa ibang mga nag-aaral, ang mga katangian na akin sinabi, alamin nyo sa sarili nyo, maaaring nandiyan kahit isa sa mga katangian, dalawa o ano, meron sa katawan nyo, mapalad kayo, sapagkat kayo ay tinawag upang tanggapin ang inyong misyon, at upang malaman nyo rin sa sarili nyo na nagkakaroon ng paggising sa inyong katauhan. Yun naman po, at maraming salamat po. Ako po ay nag-iiwang muli sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po. Maraming salamat po.